Puto cheese na madali lang gawin, hindi ka mag-fail kung itong recipe ang sundan mo. To start, ayan maglalagay tayo ng 4 cups ng ating all-purpose flour. And then 2 sachet ng ating powdered milk. Then mag-a-add tayo ng 4 tablespoon ng ating baking powder. 1/2 cup ng ating sugar. And then haluin muna natin yan para mag-well combine yung ating mga dry ingredients. For 50 pieces to na aking recipe para sa aking pa-order today na long styro. Next ay yung ating wet ingredients naman. 3 and 3/4 cup ng ating water. Huwag tayong mag 4 cups kasi baka lumabnaw yung ating mixture. Tapos, 3 large egg. And then, maglalagay din tayo dyan ng ating pandan condensed milk, 1 can. Next ay yung ating cooking oil. 4 tablespoon din ng ating cooking oil. Super easy lang to mga mi, kayang-kaya nyo yan. At pagkatapos ay haluin muna natin yan. And then mga mi, mag-a-add tayo dyan ng ating pangpakulay kasi malabsa yung ating pandan condensed milk na kulay green. Small amount lang ng ating powdered food coloring yung aking nilagay dyan. Hindi naman masyadong dark green. Pangit naman pag nag-dark green. Light green lang yung kalalabasan yan mga optional lang naman to mga may kayo kung hindi na kayo mag-add ng color. And then, paghaluin na yung ating wet and dry ingredients, mga mi. Then, mix natin. Huwag lang natin i-overmix yan, mga mi. Baka pumalpak yung ating puto cheese. Dahan-dahan lang sa paghahalo. Huwag halo na halo dahil sasalain pa naman natin yan. And then, matatanggal yung kanyang mga buo-buo. Magiging makinis yung outcome ng ating puto dahil sasalain natin siya. Huwag kakaligtaan, need natin salain to para maging makinis yung outcome ng ating puto cheese. Noong nag-start pa lang akong gumawa ng aking paninda, ang ginagawa ko is puto cake. Pero nung natikman ng aking mga customer itong ating pandan puto cheese, lalo na ng mga kasama ko sa bahay, ng mga nakakakain neto, mas gusto nila itong pandan puto cheese or yung ating ubi puto cheese. Kaya nag-stick na ako sa ganitong puto natin mga mi. Hindi na ako gumagawa ng puto cake kasi yung puto cake ay maselan din. Minsan pumapalpak tayo. Dapat ganyan yung ating consistency sa ating puto. Hindi siya masyadong runny at hindi siya masyadong malapot para pag naluto ay fluffy siya. Sali natin dito sa aking butter dispenser mga mi. Napakalaking tulong itong aking butter dispenser mga mi dahil alam niyo na mag-isa lang akong gumagawa sa aking mga paninda at napakalaking tulong nito sa akin, napapabilis yung aking gawain. Then mga mi ay maglalagay tayo ng ating cheese sa ibabaw. Yung ginamit ko dyan is Edin cheese kasi mas masarap siya, mas creamy or mas malasa talaga yung ating puto. Make sure na kumukulo na yung inyong tubig sa steamer bago nyo isalang and then iset yung apoy nyo sa medium fire and then lutuin lang yan for 12 minutes sa medium fire. Ulitin lang yung process. Pag naluto yung first batch, ay isa lang na yung second batch. Ayan ang ating first batch, naluto na after 12 minutes. At nakita nyo mga mi, tamang-tama lang yung oras, yung kanyang pagkakaluto. Saktong-sakto yung kanyang hitsura, yung alsa ng ating puto. Napaka-fluffy niya mga mi. Rush order ko to ngayong araw mga mi. Hindi sana ako tatanggap ng pa-order dahil marami akong ginagawa. Pero sabi ni customer, hapon naman niya kukunin kaya napahabol tayo sa kanyang pa-order. Sa aking long styro is 50 pieces yung kanyang laman yan mga mi. Nakita nyo kung gaano kakinis yung ating puto. Ang ganda ng kanyang itsura. At masarap yan mga mi, hindi lang sa itsura kundi masarap din kapag kinain yan. Salamat lagi sa panunood sa aking mga customer. Salamat lagi sa pag-order nyo. Halos araw-araw tayo may pa-order. Thank you always.